Pumasok na lang ako ng kusina at tumulong sa pagluluto sa mga katulong. Yes, I know now how to cook. Kung dati hindi ako marunong magluto, ngayon ay iba na dahil kahit papaano ay may alam na ako sa kusina. Alam ko na kung paano magsaing, magprito, mag-bake ng mga cookies at iba pa. And I'm so proud of myself dahil ang dami ko nang alam gawin sa buhay. Pwede ko nang matawag na ina at asawa ang sarili ko. Hindi na katulad dati na puro lang party ang alam kong gawin. Nang matapos sa pagluluto at makakain na, ay saka ako bumalik sa kwarto para gisingin na ang mag-ama ko. Pero nakasalubong ko naman ang isa sa mga katulong na pababa ng stairs habang buhat ang anak kong si Drew. Ang sir mo, gising na rin ba? The maid nodded. Yes po ma'am. Pababa na rin po si sir mamaya-maya. May kausap lang po sa phone. Sige, ako na bahala. Dalhin mo na lang si Drew sa baba at timplahan mo na rin ang gatas. Masusunod po ma'am. Ipinagpatuloy ko na ang pag-akyat, pero pagpasok ko sa loob ng kwarto ay wala si Sandro. Kaya marahan kong binuksan ang pinto ng bathroom at sumilip sa loob kung nandoon ba siya. Napangiti ako nang makita siyang nakatayo at nakaharap sa salamin. Nakatitig sa kanyang reflection at tila ba malalim ang iniisip dahil napakaseryoso. Walang ingay naman akong pumasok at lumapit. Sa lalim ng kanyang iniisip ay talagang hindi ako napansin kahit tumaan ako sa salamin. Kaya naman nang yakapin ko siya mula sa likuran ay ganoon na lang ang gulat niya. Han, he uttered. Nandoon pa rin ang gulat sa gwapong mukha. Napabungis-ngis naman ako. Ano ba kasing iniisip mo? Napakaseryoso mo. Don't tell me, trabaho na naman yan. Mahina ko siyang kinurot sa tagiliran. And he finally smiled. Humarap na sa akin at mabilis na akong hinapit sa bewang. Ikaw ang iniisip ko. Walang iba kundi ikaw lang. Muling sumeryoso ang kanyang ekspresyon at marahan na hinaplos sa mukha ko. Napakaganda mo, asawa ko. I giggled. Susayan ka na naman. Tara na nga, nakahanda na ang pagkain sa baba. Baka lumabig pa yun. Hinila ko na ang kanyang braso palabas ng bathroom at nagpahila naman ito sa akin. Pero pagdating sa stairs ay napatili na lang ako nang bigla niya akong buhatin. Bubuhatin na lang kita para hindi mapagod sa pagbaba ang mga paa mo. Asawa ko. And he winked at me. Napangiti na lang ako at yumapos na lang sa kanyang leeg. Talagang napaka-sweet na niyang asawa ngayon. Tinupad niya talaga ang pangako niya na magiging mabuting asawa na siya sa akin. And I'm happy with him. Parahuman kaming nagkamali dati, at least nagkapatawaran kami at nakapagdesisyon ng kalimutan na lang lahat ng mga pinagdaanan naming pagkakamali. Pagdating sa dining table ay agad niya akong iniupo sa dining chair at nilagyan ng pagkain sa plato ko. Sabay na kaming kumain. Pero sa kalagitnaan ng pagkain namin ay bigla na lang tumayo si Sandro at walang sabi-sabing umalis ng dining area. Hon? What's wrong? Where are you going? Are you done eating? Pabol kong tanong pero hindi man lang ako nito sinagot o nilingon. Napasimangot na lang ako kahit nagtataka ipinagpatuloy ko na lang ang pagkain ko. Nang matapos kumain ay kinuha ko na si Drew sa katulong at dinala na muli paakyat sa kwarto. Pero pagkapasok ng kwarto ay wala si Sandro. Kaya inilagay ko muna si Baby Drew sa kanyang crib at binuksan ko ang pinto ng bathroom pero ayaw mapihit ng doorknob nito. Nakalak pala mula sa loob. Hon? Are you there? Pagtawag ko na agad na kumatok sa pinto. Honey! Pero wala pa rin sumasagot. I called him again. Inilapit ko pa ang tenga ko sa nakasaradong pinto para pakinggan kung ano nangyayari sa loob pero wala akong marinig na kahit na anong ingay. Hindi ko naman mapigilan na magtaka. Halata naman na nasa loob siya dahil nakalak ang pinto pero bakit ayaw niya akong pagbuksan o kahit sagutin man lang sana. Nakapagtataka. Kaya naman hindi na ako nakatiis pa at mabilis na hinanap ang susi sa drawer. Pagkakuha ko ng susi ay agad kong binuksan ang pinto at pagkapasok ko sa loob ay agad ko nakita si Sandro na nakatayo habang may katawagan sa phone. Pero nang marinig ang pagpasok ko ay agad na binaba at hindi ko inaasahan na ibubungad sa akin. Sinong may sabi na pumasok ka dito na wala ang pahintulot ko? He yelled at me. Nagulat naman ako at agad na napahinto sa akmang paglapit sa kanya. Honey, get out! He cut me off. Teka, bakit ka ba naninigaw? I said get out! He shouted again. Nagulat ako at bagya pang napasinghap. Sa lakas ng kanyang boses ay nagulat pati si Drew na nasa crib. Rinig ko ang bigla nitong pag-iyak. Ano bang problema mo at naninigaw ka? Napataas na rin ang boses ko pero imbis na sagutin ako nito ay tinalukuran lang ako nito. May kung anong kinalikot sa kanyang cellphone. Hindi ko namang mapigilan na mainis at lumabas na lang ng bathroom.
Pero halos mapatalon ako sa gulat dahil sa malakas niyang pagsara sa pinto. Pagkalabas ko pa lang. Tom, tila hindi ako makapaniwala. Ngayon niya lang ulit ako nasagawan mula na magkaayos kami. Ang huling pagtaas ng boses niya sa akin ay noong bagong kasal pa lang kami na hindi pa magkasundo. And that was years ago. But now, what's wrong with him? Napabugo na lang ako ng hangin para pakalmahin ang sarili ko dahil parang uminit bigla ang ulo ko. Binuhat ko na lang si Drew na iyak ng iyak. Hush, baby. Shh. Pagpapatahan ko, tinahaplos sa prespan likod nito para lang tumahan sa pag-iyak. Hindi na ako nakaupo pa at nanatili na lang na nakatayo hanggang sa tuluyan ang nakatulog si Drew sa balikat ko. At ang makatulog na ito ay saka ko ibinaba sa kanyang crib at nahiga na rin ako sa kama. Napatingin pa ako sa pinto ng bathroom pero nanatili pa rin itong nakasara. Medyo sumama ang loob ko kaya hindi ko na napigilan ang paglandas ng luhas sa mga mata ko. Nagtalokbong na lang ako ng kumot at pinilit na makatulog kahit na sige pa rin ang pagtulo ng luha ko. Pero makalipas ang ilang sandali, naramdaman ko na lang ang paglundo ng kama at ang paghihila sa kumot. Honey, pagtawag ni Sandro, hindi nagalit ang boss dito kundi napakalambing na. Pero agad kong piniksi ang kamay nito na ikinahinto nito sa paghihila sa kumot. Don't talk to me. Ayoko sa mga lalaki na naninigaw ng asawa. Garalgal ko sagot sa inis na boses at nanatili pa rin sa ilalim ng kumot. I heard him sigh. Sandali itong natahimik hanggang sa isang malalim na buntong hininga muling pinakawalan. I'm sorry, asawa ko. Hindi ko sinasadyang masigawan ka kanina. Huwag ka na magalit sa akin, please. Come here. Let me cuddle you. No! Don't touch me! I pushed him hard. Anong hindi sinasadyang sinasabi mo? Nakadalawang beses mo nga ako sinigawan pati sa Drew ay natakot dahil sa lakas ng boses mo. Tapos ngayon sasabihin mong hindi mo sinasadya. Wow! Ibang klase ka rin pala. Kung makasigaw ka sa akin, parang hindi mo ko asawa. I sobbed. Hindi ko napigilan ang mapahikbi dahil sa pagkainis. Pero hindi ko inasahan ang pagpasok niya sa ilalim ng kumot kaya naman agad akong tumalikod sa kanya. And he hugged me from behind. Sorry na asawa ko. Sige, ganito na lang para maalis ang galit mo. Sigawan mo din ako. Sampalin at... Shut up! Don't talk to me! Mas lalo ko naiinis sa boses mo. And please stop hugging me. Malakas kong binaklas ang bisig niya sa bawang ko pero mas lalo lang nitong hinigpitan ang pagyakap sa akin. Please, Orn. I'm sorry. Mainit lang ang ulo ko kanina dahil kailangan ko na namang umalis ng bansa. Bukas para sa business. So maiiwan ko na naman kayo ng anak natin. Napatigil naman ako sa pagpupumiglas dahil sa narinig. Hanggang sa tuluyan na akong humarap sa kanya. Business trip? Baka naman may babae ka at dahilan mo lang ang business trip para makaalis. Napaiwas ako ng tingin na may pagtatampo. Umumin ka nga. May tinatago ka ba sa akin ha? Malagi ka na lang nasa business trip. Halos buwan-buwan na lang. And Sandro let out a sigh again. Marahan na nitong pinunasan na luha sa pisngi ko. Wala akong babae. Mahal ko. Ni minsan na hindi ko naisip na ipagpalit ka sa ibang babae dahil ikaw lang gusto ko na maging babae ko. Ngayon pa ba ako maglolo ko kung kailan may draw na tayo? Kung ayaw mong maniwala na business trip ang pupuntahan ko, pwede mong tanungin ang secretary ko. Hindi ko mapigilan ng mapairap. Secretary mo yun eh. Mali ko ba kung kakuntsaba mo yun? And he chuckled. I can't do that. Hindi ko magagawa magsinungaling sa'yo. Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Meron. I pouted. Okay, apology accepted pero oras na sigawan mo pa ulit ako talaga magtatampo na ako sa'yo at hindi na kita papansinin pa. Opo, mahal ko. Sorry na po. And he kissed me on the forehead. Kaya tuluyan nang naalis ang pagsimangot ko at yumakap na sa kanyang bewang. Pero hon, it's your birthday tomorrow. Hindi ba pwede pagpaliban mo po muna yung business trip mo? Paano tayo makakapag-celebrate niyan kung aalis ka sa mismong araw ng birthday mo? Napatitig naman si Sandro sa mukha ko. Hanggang sa hinaplos-saplos na muli ang pisngi ko at ngumiti na sa akin. Pwede naman tayo mag-celebrate pagbalik ko. I frowned. Pero hanggang ilang araw ka na naman mawawala? 1 week? Ang tagal naman nun. Sigurado nga hanapin ka ni Drew. Alam mo naman to, sanay nang binubuhat mo tuwing umaga. Sandro sigh. Huwag ka nang malungkot. Babalik din naman ako agad.
Matitiis ko ba naman na hindi makita ng 1 week ang mag-ina ko? Siyempre hindi. Napanguso ako. Basta huwag mong paabutin yung 1 week, okay? Ilang sandali niya pa akong tinitigan hanggang sa unti-unti nang tumango. I promise, honey. Babalik ako agad kapag okay na. And he claimed my lips. Napatugon na lang ako sa kanyang halik. Kinabukasan ay maaga ako nagising at nag-bake ng cake para sa kanya dahil gusto ko mag-celebrate pa rin kami kahit ilang minuto or oras lang. It's his birthday. Hindi ko pwedeng baliwalain iyon kahit na sabihin pwede naman kami mag-celebrate pagbalik niya. Iba pa rin kasi ang araw mismo ng birthday, kahit makapag-blow man lang ng candle. Kaya kahit na sobrang inaantok pa ako, inilabanan kong antok ko. Gusto pa sana akong tulungan ng mga katulong pero tumanggi ako dahil mas gusto kong ako mismo ang magbe-bake para sa asawa ko. Ayan, tapos na. Napapalakpak pa ako matapos lagyan ng design ng cake at sulatan ng Happy Birthday, honey sa gilid nito. At I love you, daddy naman sa ibabaw. Sa wakas, natapos ko rin ng mas maaga. Nang mapatingin ako sa wristwatch ko ay 6:21 AM na pala. Kaya binuhat ko na ang cake palabas ng kusina habang suot ko pa rin ang apron. Hindi na ako nag-abala pang hubarin dahil baka gising na ang asawa ko. Pero akmang aakyat pa lang ako ng stairs ay siya naman paghinto ko nang makita ang asawa ko na pababa na habang hila-hila ang isang itim na malata at buhat naman sa isang braso sa Drew. Kaya naman hindi nila ako umakyat at hinintay na lang ang kanyang pagbaba. And I started singing Happy Birthday. Napapalakpak naman ang mga katulong sa paligid ko matapos akong kumanta. And Sandra's lips widened. He smiled. Happy birthday po, sir. Kanya-kanyang pagbati ng mga katulong sa kanya. Thank you. At pagkababa niya, agad akong lumapit. Make a wish, hon. And Sandro closed his eyes. Saka nito inihipan ng kandila. Napatawa na lang kami ng katulong ng pati sa Drew ay nakasabay din sa pag-ihip sa kandila ng cake. Thank you so much, hon. You made my day. Sandro kissed my forehead after blowing the candle. So, what's your birthday wish? He smiled. Ang makasama kayo ng anak natin at ng magiging anak pa. Ng panghabang buhay. Wala pa naman ako napangiti. That's great. Pero kahit hindi mo hilingin yun, mangyayari pa rin. Ibinigay ko na ang hawak kong cake sa katulong at mabilis na hinubad ang suot kong apron. Hintayin mo ako, hon. Magbibihis lang ako. Sasama kami ni Drew sa airport para ihatid ka. Hindi ko na siya hinintay pang makasagot at mabilis na akong tumakbo papaakyat ng stairs. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ay nagmamadali na ako nagbihis at hindi naligo pa dahil nakaligo na rin naman ako kanina bago nag-bake ng cake. Nang matapos sa pagbibihis ay mula akong bumaba ng kwarto at sabay na kaming pumasok sa kotse na nasa garahe. Nagpahatid na lang kami sa driver papuntang airport. Say bye-bye to daddy, Drew. Nakanguso kong utos sa anak ko nang nasa loob na kami ng airport. Napangiti naman si Sandra at humalik sa pisngi ni Drew bago kinulong pa ang mukha ko sa kanyang mga kamay. Don't be sad, okay? I promise, I'll be back. Ang tagal ng 1 week. Pagnguso ko na kanya na maikinatawa. Pero imbis na sagutin ang sinabi ko, hinalikan lang ako sa labi ng marahan. Kaya tumugon na lang ako. Napabitaw lang kami ng kuruto ni Baby Drew ang pisngi ko. Kaya naman napatawa na lang kami pareho at napatingin sa isa't isa. I'll wait for you. Hihintayin namin ni Drew ang pagbabalik mo. I love you, hon. Pinakatitigan niya pa ang mukha ko at sandaling hinaplos. I love you more, asawa ko. Mas mahal kita ng sobra. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Hanggang sa ginawaran na niya ng halik ang noo ko bago lumakad palayo habang hila-hila ang kanyang maleta. Hindi ko naman mapigilan ng mapasimangot. Parang gusto ko maiyak habang nakatingin sa papalayo niyang likod. 1 week lang naman siya mawawala pero hindi ko pa rin mapigilan ng malungkot. I love you, Sandro. Honey! Malakas kong sigaw na kanya ikinalingon. Wala na akong pakaalam pa kung napalakas man ang boses ko. Nang lumingon siya sa akin ay pinilit kong umiti at kumuhay pa sa kanya. Have a safe trip, asawa ko. And he smiled back. Kumuhay rin pabalik sa akin with flying kiss pa na siyang ikinatawa ko na lang. Hinintay ko pa siyang mawala sa paningin ko bago ko napagdesisyonan na lumabas ng airport kasama si Drew na tawag pa rin ang tawag ng Adi. At para may iyak pa, tila gusto pang sumama sa kanyang pag-alis. 2 months later.
Pagkalabas ko pa lamang ng building ay agad na akong dinumog ng napakaraming reporters at binato ng iba't ibang mga katanungan. Jessica Sevilla, totoo bang magbibitaw ka na bilang CEO ng Sevilla Holdings? Ano masasabi niyo sa unti-unting pagbagsak ng inyong kumpanya? Totoo ba ang bali-balita na kaya bumabagsak na ngayon ang Sevilla Holdings ay dahil sa inyo? Dahil hindi niyo ito kayang patakbuhin na maayos katulad ng kung paano ito patakbuhin ng inyong asawa? Nasaan na ba ang asawa niyo ngayon? Totoo bang hiwalay na kayo? Hindi ko sinagot kahit isang tanong ng mga reporters at diretso lang ako lumakad papunta sa parking lot. Kahit hinaharangan na ako ng mga ito ay pinagbabangga ko na lang. Hanggang nang sa wakas ay nakapasok na din ako sa loob ng aking sasakyan. At nang patakbuhin ko na paalis ng parking lot ang kotse, ay may ilan pang humabol na reporters. Pero nang makalayo na ako ay tumigil na ito dahil hindi na kaya pang humabol. Nang malayo na ang natakbo ng kotse ay napagpasyahan kong ihinto muna ito sa gilid ng highway. Napasandal ako sa upuan at napahilot sa sarili kong sentido. Nakaka-stress. Pakiramdam ko ay anuman sandali bibigay na ang katawan ko dahil sa sobrang stress. Oo, totoong unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya. Bumababa na ang sales in just 2 months at nag-back out na ang ibang mga shareholders. Nawalan na rin ang mga investors. Wala nang may gusto pang mag-invest. Hindi tulad dati na hindi na kailangan pa maghanap dahil investor na mismo ang kusang lumalapit. And I think it's all because of me. Dahil hindi ko mapatakbo ng maayos kaya bumagsak na lang ng ganoong kadali ang sales in just 2 months. Napakabilis. At kanina sa board meeting ay gusto kong patalsikin ang mga shareholders bilang CEO ng kumpanya. And I can't fight back. Hindi ko kaya ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko naman talaga gusto maging CEO. Pansamantala lang sana since hindi pa bumabalik ang asawa ko. Hinihintay ko pa rin ang pagbabalik niya sa pag-aakalang babalik siya. Sandro, nasan ka na ba kasi? The company needs you. Napahikbi na ako habang nakayuko sa manibela ng sasakyan. I can't take this anymore. Hindi ko na kaya pa ang ganito. It's been 2 months pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik mula sa business trip na sinasabi niya. Hindi na siya nakabalik pa dahil naglaho na lang siyang parang bula. He didn't even call me or even text me. Umupan ako ng private investigator para lang ipahanap siya hanggang Japan pero bokya pa rin. Hindi siya mahanap and I'm worried about him. But at the same time, ay nagagalit ako sa kanya sa isipin na baka sinadya niya ito. Sinadya niyang iwan ako para maranasan ko ang ganitong kahirap na sitwasyon ng wala siya. But why? Ano naman ang dahilan niya at iniwan niya na lang ako ng ganito? May sama pa rin ba siya na loob sa akin? Pero tapos na kami magkapatawaran. 1 taon nang nakalilipas. Pinili ko makapag-ayos sa kanya kasi siya pa rin naman ang asawa ko at siya ang pinakagusto ni Lolo. I chose him but why is he being like this? Alam niya wala na ako makakapitan pa ngayon kundi siya na lang. Pero bakit ganito? Why did he love me? Talaga nakuha niya pa magsinungaling sa akin na business trip lang ang pupuntahan niya at 1 linggo lang siya roon sa Japan. Pero 2 buwan na, wala pa rin siya. Hindi na nakabalik at hindi na rin mahanap pa. I hate you, hon. I sob. Tahimik akong umiyak sa loob ng sasakyan habang nakayuko sa manibela at parang sasabog na ang dibdib ko ngayon dahil sa inis, galit at pag-aalala. Halo-halong emosyon. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ay nakita ko mahimbing na ang tulog ng anak ko sa loob ng kanyang crib. Hindi ko mapigilan na mapatitig. Naawa ko sa anak ko. Napapabayaan ko na dahil sa trabaho at problema na kinakaharap ko. Sana, kung ayaw na sa atin ng daddy mo, sinabi na lang sana niya. Hindi yung ganito na iiwan nilang tayo nang wala man lang pasabi. Kung babalik pa ba siya? Mahina akong pagkausap sa natutulog kong anak at mapait na ngumiti. It hurts. Mula sa pagtitig sa anak ko ay natauhan ako sa biglang pagtunog ng phone ko. Nang makitang private investigator ko ang tumatawag ay mabilis ko itong sinagot. Ronald, napatawag ka? May balita na ba sa asawa ko? Bungad kong tanong pagkasagot pa lang ng tawag. Meron na po ma'am, pero wala po siya sa Japan, kundi nandito lang sa Pilipinas. Bigla ko nabuhayin sa narinig. Kung gano'n, hasan siya? Ibigay mo sa akin ang address niya at pupuntahan ko ngayon din. Bukas na lang po ma'am. Gabi na kasi at masyado na delikado kung lalabas pa kayo ng ganitong oras. No, ibigay mo sa akin ngayon na. Napataas na ang boses ko. Buti na lang ay mahimbing na ang tulog ng anak ko kaya hindi pa rin nagigising. Pupuntahan ko na lang po kayo dyan ma'am. Sasamahan ko na lang po kayo.
Hindi na ako pinasagot pa ng private investigator at binabaan na ako nito. Para naman ako nataranta. Nagpalakad-lakad na sa loob ng kwarto at parang hindi alam kung lalabas o ano. Pero sa huli na pagdesisyonan ko lumabas na at ibinili na lang sa mga katulong ang anak ko. Mahigit 10 minuto lang ang hinintay ko sa labas ng gate ng mansyon at dumating na ang kotse ni Ronald. Kaya agad ako sumakay. Sure ka ba talaga na nahanap mo ng asawa ko? Panigurado ko pa pagkasakay sa loob ng kotse. Napatango naman si Ronald at pinatakbo na ang sasakyan. Nahanap ko ang kanyang pamilya and I asked about him. Kung may alam ba sila kung nasaan ang asawa mo. And they gave me the address. Kumunot ang noo ko. Pamilya? Sa pagkakaalam ko'y patay ng pamilyang umampun sa asawa ko, kaya paano mo nasabi na meron pa siyang pamilya? Bukod sa akin na asawa niya. Yung totoo niyang ama ay buhay pa. Sa kanya ko tinanong kung nasaan ang asawa mo. And they told me everything about him. Ang totoo, hindi pala talaga siya pumunta ng Japan para sa business trip. Ronald replied. Anong ibig mo sabihin? Na nagsinungaling sa akin ang asawa ko at sinadya niya kaming iwan? Pero imbis na sagutin ni Ronald, ang tanong ko'y may kinuha sa kanyang coat at binigay sa akin. Nang tingnan ko kung ano iyon, isang white small envelope. Pinabibigay yan sa'yo ng asawa mo. Nagtataka ko namang tinanggap pero akmang bubuksan ko ng envelope nang muli magsalita si Ronald. Saka mo na basahin. Mamaya na lang kapag nagkita na kayo. Kaya naman, napahigpit na lang ang hawak ko sa envelope at hindi na ito binuksan pa. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng galit pero at the same time ay sobrang kinakabahan. Sabihin mo nga sa akin, Ronald. May babae bang asawa ko? Sa bahay ba ng babae niya tayo pupunta ngayon? Napatikim naman ang private investigator sa tanong ko. Malalaman mo mamaya, Nana. Tumahimik na lang ako pero gayon pa man, ay ramdam ko ang panginginig ko dahil sa halo-halong nararamdaman. Hindi ko alam kung ano ba isusumbat ko sa kanya kapag magkaharap na kami mamaya. Pero oras talaga na may babae siya at yun ang dahilan ko bakit niya kami iniwan. Ay talagang hindi ko na siya mapapatawad kahit kailan. Makalipas ang mahabang biyahe, nang sa wakas ay huminto na rin ang sakyan sa isang madilim na lugar. Hindi ko naman mapigilan na magtaka. Ronald, bakit napakadilim naman yata? Anong klaseng lugar ito? Pero imbis na sagutin ni Ronald ang tanong ko ay binuhay lang nito ang flashlight ng kanyang cellphone. Sabi ko kasi sa'yo, ipagpabukas na lang ang pagpunta dahil masyadong madilim dito. Kumunot ang noo ko. Naguluhan bigla pero gayon pa man ay sumunod pa rin ako sa kanya at binuhay na lang din ang flashlight ng phone ko. Nilakad namin ni Ronald ang madilim na daan na medyo madamo at mabato. At habang naglalakad, ay siya namang mas lalong pagbilis ng tibok ng puso ko. Parang ang weird na lugar at bakit napakadilim. May mga maliliit na bahay akong naaninag pero parang ang weird nila. Hanggang sa hindi na ako nakatiis pa at inilawan ko na ang buong paligid para tuluyan kong makita kung anong klase lugar ba ang pinuntahan namin. Pero ganoon na lang ang paghinto ko ng ibang mga bahay ang bumungad sa akin. Tuluyan ang umawang ang labi ko. Ronald, we're here, in this cemetery. Ronald cut me off. Hanggang sa hinila na nito ang braso ko papasok sa isang maliit na bahay. Here's your husband. And he pointed his flashlight to the urn inside the small house. Pakiramdam ko'y nanlamig ako. Parang sandaling huminto ang tibok ng puso ko na makita ang nakangiting litrato ni Sandro sa tabi ng white urn. He died 2 months ago because of glioblastoma. Parang sandaling nabingi ang tenga ko. Hanggang sa pagakna, akong napatawa. Sinasabi mo bang patay ng asawa ko, ha? Tingin mo maniniwala ako? Pero imbis na sagutin ito ang tanong ko, ay tumahimik lang ito. Kaya naman marahas na ako napailing. No, this is not true. This is not a good prank, Ronald. Binayaran naman kita ng tama, Pero bakit hindi mo ginagawa ng mabuti ang trabaho mo? Tingin mo ba maniniwala ako na yung urn na yan inaglalaman ng abo ng asawa ko? No! My husband is still alive and he's not here in the Philippines dahil nasa Japan siya. Hindi pa siya nakakauwi sa business trip niya. Galit na wika ako sa garalgal na boses. Unti-unti na rin humahapdi ang sulok ng mga mata ko. You can read the letter that I gave you para malaman mo kung totoo itong pinuntahan natin. Ronald replied. Kaya kahit hilam na ng luha mga mata ko ay mabilis kong binuksan ang hawak kong envelope. Nahulog pa ang hawak kong phone dahil sa panginginig ng kamay ko pero buti na lang at
Nakatutok na sa akin ang flashlight ni Ronald. At ang tuluyan ko nang mabuksan ang envelope at makuha ang papel sa loob, ay agad na bumungad sa akin ang sulat kamay ng asawa ko. Sandaling bumuka sara ang bibig ko. Hindi. Baka prank lang to. Baka binibiro lang ako ng asawa ko. Marahas kong pag-iling nang mabasa ang unang linya ng sulat. Napakagat na ako sa aking labi na nag-umpisa ng manginig. Hi dear wife. Una sa lahat gusto kong mag-sorry sa iyo kasi kung nababasa mo na itong liham ko sa iyo, ibig sabihin lang nun, wala na ako dito sa mundo. You know what, hon? Galit talaga ako sa iyo because I was hurt when you cheated on me. But when I found out about this, that I'm sick, yes, I was diagnosed with glioblastoma. So I just choose not to be mad at you. Dahil mas gusto ko na lang na makasama ka para kahit papaano, masulit ko ang natitirang buhay na meron ako. Ang sabi ng doktor, konti lang daw ang pag-asa na makasurvive ako sa operasyon. At kung sakaling makasurvive man ako, hindi na rin tatagal ang buhay ko dahil sa sakit na meron ako. Pero hanggat may natitirang pag-asa, kailangan kong kapitan yun. At baka sakaling dalawin ako ng tinatawag na himala. And now, I'm here at the hospital waiting for my surgery. Tomorrow morning. Jessica, honey, I'm sorry for hurting you all the time. Sa pagpapanggap na may kabit ako, nasasaktan din ako ng mga panahong nakikita kitang nasasaktan. Patawad sa mga pasakit na naibigay ko sa iyo bilang asawa mo. I love you, hon. Mahal na mahal ko kayo ni Baby Drew. At kung sakaling hindi ako makasurvive sa operasyon na ito, gusto ko lang sabihin na huwag ka malulungkot sa pagkawala ko. Just be happy. And I know Lucas is still waiting for you. Pakisabi na lang sa kanya na salamat kasi pinaubaya ka niya sa akin na 1 taon. I'm so happy. Masaya ako makasama ka. Kayo ni Baby Drew. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Paalam, asawa ko. Tila huminto ang mundo ko matapos basahin ang sulat. Ang luha ko'y sunod-sunod nang tumulo. Ilang sandali ako nakatitig lang sa papel na basang-basa na ng luha ko. Hanggang sa napasigaw na ako at tuluyan ang napahagulhol. Dahilan para umeko ang boses ko sa tahimik na sementeryo. Mama! Mama! Napangiti ako sa pagtawag sa akin ng anak ko nang palakad-lakad lang dito sa loob ng opisina ko gamit ang kanyang walker. Kung dati, Mi ang tawag sa akin, ngayon ay naging mama na. Pinasama ko na ito dito sa opisina para kahit papaano ay hindi ako malungkot at madaling ma-stress. Diyan ka lang muna anak, magtatrabaho lang muna ang mommy. Malambing kong sabi habang nakatutok ang tingin sa laptop at tinitingnan isa-isa ang mga bagong dating na emails. It's been 2 weeks and unti-unti namang nakaka-recover ang sales ng kumpanya. Gumaganda na rin ang marketing. Nakaka-recover na kahit papaano and sana tuloy-tuloy na. Napaangat lang ako mula sa pagtingin sa laptop nang marinig ko ang pagkatok sa pinto. Yes, come in. Bumukas ang pinto at pumasok ang sekretary kong si Ilona. Agad itong lumapit sa table ko at inlapag ang isang bouquet ng Juliet Rose. Mr. L, sending these flowers for you, ma'am. Bahagyang napatas ang kilay ko at sandaling napatingin sa bulaklak bago ibinalik ang tingin sa secretary ko. What do you mean? Paano galing kay Mr. L yan? Kasi po ma'am, si Mr. L ay dumating na po ng bansa kaninang umaga. And katatawag lang po ng kanyang secretary. Gusto daw po kayong ma-meet in person ni Mr. L para sa contract signing. He invited you for dinner tonight at Rex Restaurant, ma'am. Napatango-tango naman ako. That's great. What time? 7:30 daw po, ma'am. Hiningi na rin po pala ng kanyang secretary ang inyong personal number para personal kayo matawagan ng boss niya at makausap tungkol sa business. Okay. Thank you, Ilona. You're welcome, ma'am. Pagkalabas ng secretary, napatingin na lang ako sa flowers at binasa ang quote na nakasulat sa card. The person you love will be happy when you smile every day. From Mr. L. Hindi ko na namalayan na napangiti na ako sa nabasa. In fairness, mukhang mabait itong si Mr. L. Nabawasan tuloy ang kaba ko para mamaya sa pagkikita namin.
Kaya naman para makapaghanda sa nasabing dinner ay umuwi ako agad pagsapit ng 3 o'clock p.m. Pero bago tuluyang umuwi ay dumaan muna kami ni Drew sa cemetery para dumalaw sa kanyang daddy at kay lolo. Yes, nilipat ko na ang abo nito sa isang private cemetery at magkatabi lang sila ni lolo. It's been 2 weeks but until now, it still hurts. Halos gabi-gabi ko pa rin iniiyakan ng pagkawala niya. Parang may kumukurot pa rin sa puso ko dahil sa kanyang paglisan ng ganoon na lang. Tuwing naalala ko siya ay parang sumisikip ang dibdib ko. Ang daya niya. Talagang sinolo niya ang kanyang problema. Hindi man lang niya sinabi sa akin na asawa niya na may dinaramdam na pala siyang ganoong uri ng sakit. Parang hindi niya ako asawa kung maglihim siya. Kaya pala ganoon na lang ang mga kilos niya. Matagal na pala niya itinatago. Tuwing sinusumpong siya ng sakit niya ay nagkukulong siya sa loob ng bathroom. Nagpapanggap na may katawagan sa phone tungkol sa business. Now I know. Kaya pala gabi na ako umuwi at umalis na sobrang aga. Ginagawa niya iyon para mailihim ang kanyang karamdaman. And he succeed. Matagumpay niyang nailihim sa akin ang lahat. Kung hindi ko pa siya pinahanap ay baka magpahanggang ngayon, naghihintay pa rin ako at umaasa sa kanyang pagbabalik. Nakakalungkot, para akong inalisa na isang paa sa kanyang pagkawala. Ganito pala kahirap nang wala siya. Pakiramdam ko ipasan-pasan ko ang mundo dahil sa mga problema na kinakaharap ko ngayon. Sa kumpanya pa lang ay parang sasabog ng utak ko sa kakaisip gabi-gabi. Pati anak ko ay parang napapabayaan ko na lang sa mga katulong dahil sa sobrang pagkabisi. I ask myself why. Bakit kaya lahat ng mahal ko sa buhay ay iniiwanan na lang ako? Malas ba ako? May sumpa ba sa akin? Kung wala naman, bakit ganito? Una, ang mga magulang ko ang nawala nung bata pa lamang ako. Then sumunod naman si lolo. Tapos 1 taon lang ay si Sandro, ang mahal kong asawa. Sinumpa yata ako para maghirap ng ganito at maiwan ng mag-isa. Manang, pakibantayan na lang po si Drew. Hindi naman po ako magtatagal at uuwi rin ako agad. Paalam ko sa mayordoma na agad namang tumango sa akin. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Aalagaan po namin si Baby Drew. Mag-iingat po kayo sa inyong pupuntahan. Salamat po, Manang. Lumabas na ako ng bahay at sumakay sa kotse ko. Nasa garahe. It's already 6:56 p.m. at konting oras na lang at usapan na namin ni Mr. L. Pero mas mabuting mauna na ako sa nasabing restaurant at hintayin ko na lang ang pagdating niya. Mr. L is an American businessman. He's the CEO of CSD Luxury Brand and he's also the founder of Introps app na kasalukuyang trending ngayon sa bansa. Wala pa nakakakilala sa kanya ni isa bukod sa kanyang bansag na Mr. L. Isa siyang businessman na nagtatago sa dilim at ang mga empleyado niya lang ang kanyang pinapakilos. Kaya ang media ay kating-kati na makilala siya. Nagulat nga ako nang mabasa ko ang email na galing sa kanya. Gusto niya mag-invest ng 10 billion sa kumpanya kahit alam na niyang palubog na ito. Akala ko scam nung una, pero totoo pala. At ngayon ay pumunta pa talaga siya dito sa Pilipinas para lang personal ako makausap about sa kanyang business proposal. And hindi ko pwedeng tangihan ang kanyang alok. Sigurado makakaahon ng kumpanya kung madidikit sa kanyang pangalan. Babalik sa dati ang sales at gaganda ulit ang marketing.